Dinala sa Davao City ng kasalukuyang administrasyon ng Economic at Investment Agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Economic Briefing o PEB. Pinangunahan ito ni Finance Secretary Frederick Go na binigyang diin ang malaking ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang Davao Region na nakapagtala ng 5.1% GRDP growth noong 2025, mas mataas sa 4.4% national growth. Ito pa rin ang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao at ikalima sa pinakamalaking regional na ekonomiya ng bansa. Davao City is moving faster, even faster forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy. Ipinagmalaki rin ni Secretary Go ang 5.8% average GDP growth ng bansa mula 2022 hanggang 2025, mas mataas sa global average. Batay sa World Bank, naging upper middle income country na ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country. Ayon sa DOF, makatutulong ang mga reforma upang palakasin ang tiwala ng mga investors. Samantala, tumaas ng 3.3% ang remittances ng mga OFW noong nakaraang taon, habang 8.7% naman ang itinaas ng total export revenue. Although granted in the second half of last year and in the first half of this year, we experienced slower growth. This is primarily due to lower government spending, which I believe the Secretary of Budget and Management spoke to you earlier and has assured you that it is our very intention to solve this problem in the second half of this year and to resume business as normal in 2027. Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, itutuloy ng gobyerno ang mga reforma upang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan at investor. Kabilang dito ang pagpapadali ng proseso ng pagnegosyo sa pamamagitan ng ease of doing business, pagpapababa ng mga gastusin gaya ng registration fees sa SEC, mas mahabang importer accreditation sa Bureau of Customs at mas mababang creditable withholding tax rates sa BIR. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.